Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang tungkol sa sanaysay, estilo, uri at layunin nito. Isang mahalagang aralin na tutulong sa atin upang mas maunawaan ang iba't ibang anyo at gamit ng sanaysay. Simulan natin ang aralin sa pag-unawa kung ano ang sanaysay. Ang sanaysay ay isang akdang tuluyan na naglalaman ng pagsusuri at pagpapahayag ng kaisipan ng may akda. Marami itong anyo at karaniwang isinusulat sa paraang tuluyan o prosa. Pangunahing layunin ng sanaysay ang magpaliwanag ng ideya at maglahad ng kuro-kuro tungkol sa iba't ibang paksa. Kapag ang paksa ay hango sa sariling karanasan ng manunulat, ang sanaysay ay nagiging mas personal at masining. Samantala, kung ito ay nakatuon sa pagpapaliwanag ng isang tiyak na kaisipan o issue, mas pinahahalagahan ang lohika at kabuluhan ng paksa. Posible ring pagsamahin sa iisang sanaysay ang iba't ibang anyo at layunin depende sa nais ipahayag ng may akda. Estilo ng sanaysay. May dalawang pangunahing estilo ang sanaysay. Ito ay ang una, di formal na sanaysay. Ito ay mas personal ang himig at pagpapahayag. Karaniwang gumagamit ito ng kolokyal o pang-araw-araw na wika at ang paksa ay madalas hango sa sariling karanasan ng may akda. Dahil dito, nagiging mas malapit at parang nakikipag-usap lamang ang manunulat sa mambabasa. Ikalawa, formal na sanaysay. Ito ay nakatuon sa mga paksa tulad ng pag-aaral at pananaliksik. Sa ganitong uri ng sanaysay, iniiwasan ang paggamit ng kolokyal na wika dahil ang pangunahing layunin nito ay magpaliwanag at maglahad ng impormasyon. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga uri ng sanaysay. Talumpati. Ito ay nasa formal na estilo ng pagkakasulat. Layunin nito na magpabatid ng impormasyon, magpahayag ng paninindigan, o manghikayat ng tagapakinig sa pamamagitan ng malinaw at organisadong pagpapahayag ng ideya. Pananaliksik. Ito ay nasa formal na estilo ng pagkakasulat. Layunin nito na maglahad ng makatotohanang impormasyon batay sa datos, ebidensya, at masusing pag-aaral tungkol sa isang paksa. Komentaryo. Ito ay nasa di-formal na estilo ng pagkakasulat. Layunin nito na magpahayag ng opinyon o pananaw ng may akda tungkol sa isang napapanahong issue o pangyayari. Panayam o ulat. Ito ay nasa formal na estilo ng pagkakasulat. Layunin nito na magbigay ng impormasyon mula sa isang panayam o pag-uulat ng mahahalagang pangyayari. Lathalain o pitak. Ito ay nasa deep formal na estilo ng pagkakasulat. Layunin nito na magbahagi ng kuro-kuro, karanasan, o obserbasyon ng may akda sa paraang madaling maunawaan ng mambabasa. Liham pangangalakal. Ito ay nasa formal na estilo ng pagkakasulat. Layunin nito na makipag-ugnayan sa paraang opisyal, gaya ng paghingi ng pahintulot, pagbibigay abiso, o pagsasagawa ng transaksyon. Editorial. Ito ay nasa formal na estilo ng pagkakasulat. Layunin nito na ipahayag ang paninindigan o opinyon ng pahayagan ukol sa isang mahalagang isyung panlipunan. Sa kabuuan, ang sanaysay ay may iba't ibang estilo, uri at layunin. Depende sa nais ipahayag ng manunulat at sa mambabasang tinutukoy. Ang pag-unawa sa sanaysay ay mahalaga sapagkat dito natin mas nakikilala ang isip, damdamin at paninindigan ng tao sa lipunan. At dyan nagtatapos ang ating aralin tungkol sa sanaysay, estilo, uri at layunin nito. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.